So ito mga kababayan, no? So ito na pag-usapan natin itong kaso ni Trillanes noong 2017 na na-dismiss. So ngayon pag-usapan naman po natin itong West Philippine Sea ngayon. Okay. So nagiging agresibo po kasi ngayon ang China. Okay. At pag-usapan ngayon natin kung saan ba talaga nagsimula ito. Okay. So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, ito yung medyo, actually pwede na nga natin sabihin medyo nakakatakot ngayon. Medyo nakaka-worried po ito masyado. So kasi po, naglabas po ng statement itong si Xi Jinping. Ang sabi niya dito, no? China's Xi Jinping urge preparation for military conflicts at sea. So galing mismo yan kay Xi Jinping, ba? Na ninong ni Sara Duterte at saka kabit ni Amy Marcos. So sabi dito, di ba? China Xi Jinping urge preparation for military conflicts at sea. So alam naman po natin na ang conflict po talaga ngayon ng China ay sa dagat ay nasa West Philippine Sea. So medyo alarming to kasi mga kababayan kasi meron na pong utos si Xi Jinping mismo na kayong mga military kayo, merong conflict, maghanda tayo. Oh, in Chinese, Chinka Wenka Shibilaki, wala wika mo. Nagawa ko lang yun. So, Kong Hei Fa Choi. So, ganun. So, ngayon, basahin natin to ha. Sabi dito, she said that it was necessary to build cyberspace defense system and improve the ability to maintain national network security. So, galing po ito sa Reuters. So, ibig sabihin nun mga kababayan, kaya pala na masyadong agresibo ngayon ang China sa West Philippine Sea, may pag-uutos na pala. Galing po kay Xi Jinping na ninong po ni Sara Duterte at 'di ba? At kumpare ni Digong. Oh. Sabi dito, Beijing China President Xi Jinping on Thursday called the armed forces to coordinate preparations for military conflicts at the sea, protect the country's maritime rights and interests and the development of the maritime economy. Kita mo, baliw talaga to, no? Sinabi na nga po ng buong mundo na yung West Philippine Sea, Pilipinas po may-ari. Ang mga inchik na to, di ba pinipilit pa rin nila yung mga bagay na hindi naman sa kanila. Oh, it was necessary to build cyberspace defense system and improve the ability to maintain national network security. Xi Jinping was quoted by state television as saying when he met delegations of the People Liberation Army. So ang kausap niya dito is yung mismong military mismo ng China. So ngayon mga kababayan, malinaw na po mga ka-Streetwise kung bakit po agresibo ngayon ang China sa West Philippine Sea. May pag-uutos na po ito kay Xi Jinping. So alarming talaga to. Ngayon mga kababayan, saan ba nagsimula tong hayop na to? Oh, una kasi mga kababayan, huwag na po natin i-content si Digong tungkol dito kasi alam naman po natin kung gaano ka-kiss-ass itong si Digong sa China. 'Di ba? Masyado kasing in-spoiled ni Digong yung China na yan. So ngayon, si PBBM ngayon, yung gumagawa ng paraan. Actually mga ka-Streetwise, kung tutuusin, hindi po kay Digong nagsimula yan. Hindi po kay Digong. Kasi nung presidente po nung presidente si Ramos, nilaban po ni Ramos yan. 'Di ba nilaban po ni Ramos yan? 'Di ba nagpapalipad si Ramos ng eroplano sa mismong West Philippine Sea eh. Nagpapatrol si Ramos doon. Hindi si Ramos yung Air Force. 'Di ba? So, syempre medyo alam ko yan kasi yung tatay ko kasi Air Force yung tatay ko eh. And then no panahon naman ni Erap, yung BRP Sierra Madre, si Erap po kasi yung nagpasadsad niyan. Na ngayon, napaka-importante po ngayon kasi po yung bulok po na barko na yan ay naging simbolo po ng soberenyo po ng Pilipinas dyan po sa West Philippine Sea. Pero, ang pinaka may kasalanan talaga dito, itong aling maliit na to. Itong si Gloria Macapagal-Arroyo, yung putang hayop na to. Then, nakakainis mga kababayan eh. Nakakainis talaga mga kababayan eh. So, alam ko napanood nyo na to. Pero, ito yung part na to eh. Yung JICA. So, meron lang ditong part, mga ilang minutes ba to? Mga 4 minutes video lang to.
ito yung isang partnership po na ginawa po ni Gloria Macapagal Arroyo na halos ibenta niya na nga po yung West Philippine Sea. Binenta po ni Gloria yung West Philippine Sea. Reason kasi nito ay nagkaroon po ng partnership yung China, Vietnam para po magkaroon po ng exploration sa West Philippine Sea. And then, napatunayan po ng Supreme Court na unconstitutional po yan. Bawal po yung ginawa ni Gloria. So mga kababayan, ang isa po sa mga reason kung bakit nagawa yung JICA, kung bakit ginawa yung JICA, kasi pauutangin po tayo ng China noong panahon na yon. So kung hindi matutuloy yung exploration, walang pautang yung China. So para naman tayong ginawang tanga nung panahon ni Gloria. Para tayong ginawang tanga ng China noong panahon ni Gloria. Isipin mo mga kababayan, tayo may-ari niyan. West Philippine Sea, Reed Bank sa atin yan. Tapos ang ginawa naman ni Gloria na tatanga-tanga, pumayag. Papautangin ka namin, sabi ng China, papautangin ka namin, pero dapat magkaroon muna tayo ng exploration dyan. Hindi tanga. At isa po sa mga sa mga naging partnership niyan is yung North Trail. Yung North Trail, di ba, na dapat po China po magpopondo po ng North Trail na yan. Ano nangyari sa North Trail ngayon? Ano nangyari? O nga, thank you. Thank you, no. Ano nangyari sa North Trail ngayon? Kinancel ni PBBM kasi walang kwenta. Oh. So ito, no, alam ko na panood nyo na to yung iba sa inyo, pero panoorin pa rin natin. Para at least makakuha tayo ng inputs kung ano ba talaga nangyari, kung bakit ngayon nakakaganito sa West Philippine Sea. Okay, sige. Tinatanggi ng gobyerno na sinusuko na nila ang pag-aangkin sa Spratlys kapalit ng malaking pautang mula sa China. Pero iba ang mensaheng pinaparating ng kilos ng gobyerno pagkatapos nilang lagdaan ang JMSU. Bumisita tayo sandali sa Palawan at sa Batasang Pambansa. Sa kabila ng pagtanggi ng gobyerno na sinusuko na ng Pilipinas ang pag-angkin nito sa Spratlys kapalit ng maluwag at malaki ang pautang ng China, iba ang mensaheng napaparating ng mga pangyayaring sumusunod sa pagpirma ng JMSU. This map shows Ay, okay, pasensya na pala mga kababayan, JMSU pala, sorry. Kasi medyo uminit ang ulo ko eh. JMSU pala, di pala JICA. Yung JICA pala sa Japan. Nakamali ako. Pasensya na, no? Yung JICA pala sa Japan pala yon. Yung JMSU pala, ito yung sa China. Okay, I stand corrected. Ngayon ko lang naisip. Sige po, sige. Continue natin. Iba ang mensaheng napaparating ng mga pangyayaring sumusunod sa pagpirma ng JMSU. this map shows Nariyan ang nangyari sa Forum Energy na pagkatapos natin bigyan ng lisensyang maghanap ng langis ay ayaw na natin payagan ipagpatuloy ang eksplorasyon kahit malaki ang posibleng benepisyo nito sa ating bansa. I think that the debate was going on well, all the issues were being clarified, but and yet we are suspending this bill. And I think we're suspending it. At ngayon naman sa Kongreso may panukalang batas na halos pasado na, biglang inatras pa. Ito ang House Bill 3216, mas kilala sa pangalang Baseline Bill. Ito sana ang tuluyang magpapatibay ng ating pag-angkin sa ilang bahagi ng Spratlys. Ayon sa may akda ng Baseline Bill na si Congressman Antonio Cuenco ng Cebu, noong Disyembre 2007, naipasa na sa second reading ng lower house ang Baseline Bill. Sa karaniwang proseso ng Kongreso, kapag pumasa na ang isang panukala sa second reading, seremonya na lang at pasado na ito. Pero kakaiba ang nangyari sa Baseline Bill. Nagtaka kami, bakit ba hindi ito binovote on third reading? Nalaman namin na kaya pala mayroong pumipigil. Bigla daw nagpatawag ng emergency meeting ang komite na nagsulat nito. At pagkatapos nagdesisyon sila na bawiin na muna ang Baseline Bill para baguhin. Na tumututol ang China rito dahil malalagay daw sa alanganin yung kanilang claim. Pero ang sagot ko, paano yung claim natin kung makikinig tayo doon sa isang bansa? Hindi natin masisisi ang mga dayuhang bansa kung sila gagawa o papasok sa mga kontrata na magsisilbi sa kanilang mga national na interes. No? Ang sinasabi ko lang sa ating mga policymakers at mga namumuno dito sa Pilipinas, wala pong ibang magiging loyal sa Pilipinas kung di ang Pilipino. Formal pa lang inireklamo ng China ang pagsama ng Spratlys at Scarborough Shoal sa opisyal na teritoryo ng Pilipinas. Sa isang note verbal na pinabigay ng embahada ng China sa Kongreso, giniit ng China na kung itutuloy ng Kongreso ang pagsama ng Spratlys at Scarborough Shoal, masama ang magiging epekto nito sa pagkakaibigan ng China at Pilipinas. Siguro, siyempre lahat ng bansa pinagtatanggol yung kanilang interest. Pero hindi naman ibig sabihin na magpapapressure tayo. They are objecting because they are claiming Scarborough Shoal
Nagkaroon ng mainit na diskusyon, kaninong interes ang papanigan. Bandang huli, pinagbigyan ng Kongreso ang hiling ng China. Eh tayo, di ba tayo marunong magalit? Bakit yung galit ng kabila ang iisipin natin? Thank you. Ayon kay Congressman Goles, hindi pangkaraniwan ang ginawa nilang pag-aatras ng panukalang batas. Tingin ko parang malakas ang pressure eh. Kasi doon na lang sa Committee on Foreign Affairs, nung mag-meeting sila agad-agad, after ng Committee on Rules meeting, nung pinahayag ni Congressman Cuenco yung pressure na gagaling sa labas, nag-meeting sila, biglang nagbaliktaran yung mga miyembro. So, posible, baka may kumausap sa kanila. Mula sa orihinal na panukala ni Cuenco, gusto nang tanggalin ng mayorya ang Spratlys at Scarborough Shoal sa boundary. Ibig sabihin nito, pati ang Kongreso, niluluwagan na ang kapit sa islang kinikilala nating parte ng ating teritoryo. Ang DFA naman, imbis na bantayan ng interes ng mga Pilipino, nagiging spokes entity siya para sa China, mukhang mapipili pa nila ngayon ng mga representante ng taong bayan na i-give up yung claim natin sa Spratlys. Sa akin, 1 + 1 = 2 napakalinaw. Itong pruweba na nagwagi nga ang mga Chino sa pagbili ng ating teritoryo. Masyado tayo mapagbigay. Oo. Mahirap din yung masyado mapagbigay eh. Iniisaan yung mga ganyan. Pwede naman nating sabihin nagkataon lang ang lahat na ito, na pagkatapos pinamahan ng gobyerno ang Spratly deal kasama ng China, nagkataon lang na pinapaalis na ang mga kumpanyang matagal nang nakapwesto sa Palawan. At nagkataon lang na balak nang umatras ng Kongreso sa isang panukalang magpapatibay na sana sa pagmamay-ari natin sa Spratlys. Kung ganon, baka nagkataon lang din ng biglang pagbuhos ng pautang mula sa China kasabay ng lahat ng ito. Napakaswerte naman ng China kung ganon. Ayan so nagsimula po talaga na magaganyan-ganyan po ang China sa Pilipinas, especially sa West Philippine Sea, noong panahon ni Gloria. Itong JMSU. Pasensya na ulit, no? Kasi kanina medyo nainis ako eh. JICA yung nabanggit ko. Na dapat yung JICA pinupuri natin. Di ba? JMSU yung nabanggit. JICA yung nabanggit ko kanina. So JMSU po yun. So napansin nyo nga po sa video kanina na isipin nyo kung gaano katanga si Gloria Macapagal Arroyo nun. Di ba? Pinayagan niya na mag-exploration yung China sa Pilipinas, ang kapalit pa utang. So ibig sabihin nun, babayaran din natin yun. Anong nakuha natin doon? So ang nagkaroon ng gain doon, yung China lang. So nakita natin dito na kahit po yung Kongreso, di ba? Pumabor po yung Kongreso sa China nung panahon na yon. Tinanggal yung mga Filipino na nag-explore sa West Philippine Sea kapalit ng China. At kasabay nun, napautang tayo ng China. At kasama po dyan sa kontrata na yan, yung North Rail, na kinancel na po ni PBBM ngayon. So kung meron man dapat sisiyan kung bakit nagkaganto-ganto ngayon at naging mas lalong agresibo yung China, itong si Pandak. Itong si Pandak dapat. So nung panahon nga po ni Pinoy, nilaban ni Pinoy yung West Philippine Sea. Na medyo naloko tayo ni Digong noon, di ba? Ang sabi ni Digong, kayo ni Pinoy yung nagbenta, kayo ni Trillanes. Yun naman pala, na-desisyon na po sa korte na hindi pala totoo yun. So ngayon mga kababayan kasi, ang nangyari pa dito, pakita ko sa inyo So yung JMSU po na yan, ito na nangyari. January 10, 2023. Supreme Court rules Arroyo era joint exploration with China-Vietnam unconstitutional. Ganyan po katagal yung judicial system natin. Ang tagal-tagal. Inabot po siya ng 2 dekada. Walang yan na yan. 2003 nangyari. 2003, 2004, 2005, parang ganyan nangyari. Tapos na-desisyonan na unconstitutional 2023, 2 dekada. So para saan pa tong decision na yan? Una, 'di ba hindi na si Gloria yung presidente. Paano mo pa ma-impeach yan kung hindi na siya presidente? 'Di ba kasi yung pinakamabigat na parusa diyan sa paggawa po ng unconstitutional na gawain bilang isang presidente ay impeachment. So para saan pa yan? Well, may meron namang kwenta yan na next time hindi na pwedeng mangyari ulit. Ayun lang yon. Ayun lang yung pinakakwenta niyan. Pero yung tungkol kay Gloria, wala. 'Di ba? Yan ito yun eh. JMSU yun eh. Ano ba yun? Yan the court ruled that JMSU
is unconstitutional for allowing wholly owned foreign corporation to participate in the exploration of the country's natural resources without observing the safeguards provided in Section 2, Article 12 of the 1987 Constitution, the statement from SC Public Information Office read. So, ang tanong kasi dito mga kababayan, anong ginawa ng Supreme Court dito noong panahon ni Gloria? Diba? Anong ginawa dito ng Supreme Court noong panahon ni Gloria? Bakit hindi man lang ginawa ng isang, ng hold? Pwede nilang i-hold yan eh. Ano bang tawag doon? Basta pwede nilang i-hold yan. Hindi pwede yan. Pwedeng sabihin ng Supreme Court, teka lang, hindi pwede yan. Pag-aralan muna natin. Diba? At ang masama dito mga kababayan, anong nangyari? Sa JMSU na yan, wala. So, bali mga kababayan, ang nangyari kasi dito, ang nangyari dyan, natapos na po yung JMSU, wala po tayong nakuhang result kung meron bang langis doon o wala. Wala, sinarili lang po ng China. So ngayon, no wonder mga kababayan, na ngayon, nilalaban ng China yan kasi alam nila na may langis doon. Di ba? So ngayon, kung meron mang kung meron mang may kasalanan, kung bakit ganito yung ginawa ng China ngayon, tingnan nyo, pakita ko ulit. Yan. Ngayon, kung meron mang may kasalanan, kung bakit nakaganyan yung China ngayon at masyado nang na-spoiled sa atin, kasalanan po yan at nagsimula po yan kay Gloria. Na sinundan naman ni Digong. Na ngayon, isa ito sa kinaharap ni PBBM. Isipin nyo lang mga kababayan, no? 9 na taon na naging presidente si Gloria. Kung ang ginawa sana ni Gloria ay yung ginagawa ni PBBM ngayon, edi sana hindi lang sana tayo merong Malampaya oil field. Sana meron pa sanang iba. At sana mas mababa pa sana yung langis natin sa Pilipinas. Di ba tandaan yung mga kababayan na 40% po ng langis na nakukuha po sa Malampaya ginagamit po sa Luzon. So ganyan po kalakas yan na mauubos na rin po yan sa 2028. Kung ginawa sana ni Gloria yung ginagawa ni PBBM ngayon, edi sana wala tayong problema. Di ba? Matalino si Gloria, matalino man loko. Ito yan. Yan mga kababayan, no? So ngayon, alarming tong ginawa ng China. So, isa ito sa mga, di ba, ginagawa ng paraan ng ating Presidente Bongbong Marcos at abangan po ngayon natin kung ano ba yung magiging hakbang ni PBBM dito. So, doon sa mga tatanga-tanga na sinasabi ninyo na si PBBM bakit nasa Australia, bakit pupunta na naman ata sa Germany sa susunod, bakit pupunta sa Amerika, hello, tingnan nyo naman to. Di ba? Ano naman yan? Siguro naman karapatan naman natin na manghingi ng tulong. 'Di ba? So diyan po sa 826 po na nanonood. So sa hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ulit. At diyan po sa Team Replays, ano masasabi niyo nga po dito sa statement po ni Xi Jinping na preparation for military conflicts at sea. Wala naman po siyang ibang conflict na dagat kundi sa Pacific lang. At kasama po doon yung West Philippine Sea. Yon. So pa-comment na po sa baba at naniniwala din po ba kayo dito po sa sinasabi natin na ang may pinakakasalanan talaga nito ay si Gloria Macapagal Arroyo, si Pandak, tsaka si Digong. Yan. So pa-comment na po sa baba, pinabasa ko pong lahat yan. No? So thank you po mga kababayan. Thank you po ulit.